Sabi ni Ken, buy gold daw. Sabi ni FXRE. Tingnan natin anong sabi. Anong sabi nung Shopee. Baka nasa Shopee ako. Ito, saan na siya? Ito, buy gold 2 for 19. Okay. 16 to TP1 2 4. Kailan pa to? 907. Ngayon lang. TP1 na siya agad. Kabilis naman. Ang bilis naman ng pangyayari. Coach, hindi na pwedeng entryhan yan. Pwede. TP1 eh. Pwede yan. Nasaan na ba? Ito. Pwede pa yan. I think pwede pa naman. Ito naman siya. Saan yung box ko rito? Sinong kumuha? Box. Rectangle. Parang kaya naman kasi ito yung order block. Kita nyo ba yung screen? Saan yung SSL niya? Bumababa pa eh, coach. Mababa pa ba? Bangga lang naman siya dito sa dalawa eh. Guys, ay, bakit guhit? Rectangle. Okay, isa. Baka ganito lang to tuloy-tuloy eh. Karampot lang. Bago ka maglaro ng bagong laruan mo, ligpit first. Pag dalawa tayo nagligpit? Dapat na ikaw na nagligpit kasi ikaw ang naglalaro eh. At ikaw lang din Uy, 30. Pagalitan si 30 eh. Di kasi nagliligpit eh. Yun lang. Busy ko eh. Busy ka? Oh, busy daw pala siya. diba? What did I told you? Bago ka mag-busy ng bagong laro mo. Meron ba ditong bago? Sino si GM? One. GM, sino ka? Sino si GM? Ayun na oh. Nagliligpit lang siya. Backboard. Ay, Kape-kape. Sino si GM? Anong pangalan mo? Pa-chat nga. Si Paeng. Ayun, okay. Taka ko sino si GM eh. Alright. And since meron tayong bago, meron pa bang ibang mas bago kaysa kay Paeng? Yung hindi pa. Itong si Albert. Ayan. Game Master kaya. GM. Pangarap ko yan dati nung nagra-Ragnarok ako eh. Ay ko pangarap ko yung maging GM eh. Meron ba rito? Meron ba rito? Ito pala guys, kwento ko lang sa inyo yung reason ng entry ko nung nakaraan. Ayun, medyo malinaw naman siya at madali lang naman din yun. Pinagbasehan ko. Saan yung pan-drawing ko naman? Pan-drawing, ayun pala. So ito siya, di ba, nagkaroon ng support dito sa 2369. Ayan. Tapos, ito naman siya sa RSI. Ayan. So, nahulog siya sa ilalim. So, kung titingnan natin ang level ng RSI nung time na yun, actually, yung baba ay 21. Grabe na 21 yung RSI. Ayan, makikita nyo naman dito sa side. Dito. Ayan. Para makita mo kung ano level yung... Ayan. So, ang level nung time na yon ay 21.58. Napakababa. So, nung nakita ko bumababa na siya, binanatan ko na. Sabi ko, mag-position na ako dito. Kapansin niyo yung entry ko, mataas nga yun kung tutusin. Hindi naman siya sumagad sa ilalim, dito na ako.
So, antay muna ako ng rejection na katulad na itong malaki-laki. Sa ako bumanat ng buy. Tapos, tatlo yun sila. Na-close na yung dalawa ng around dito yata sa area na to. Yung dalawa na-close na. So, isa na lang yung nabubuhay na trade. Yun yung umabot na hanggang doon sa sukdulan. Andun sa pinakatuktok. Grabe. Dito na. So, yung dalawa na close yun ng tag 20 ata eh. So, mga 40 yun. 40 something. Tapos yung dito yung running siya yung kaninang sinend ko $99 yung value. Wala nang katalo-talo, di ba? Pag natutunan niyo yung gatong diskarte ng trade, magiging madali ang lahat. Yun din naman pinagbasehan ko niyan. Ito rin yung E-level sa RSI. Kasi di ba nahulog siya? Nung tumulo, ito yun yung time na yun, di ba tumulo? Tapos nung nagtuloy-tuloy, sabi ko, may chance na bumalik. Kasi nakakita ko ng order block dito sa ilalim. So, may order block dito. So, nung nakita ko dito, sabi ko, ito pwedeng lumaban tong part na to. Ito. Ayan. Sabi ko, pag nag-touch yan dyan, kamiss yung mga scalp. Ayan. Maganda naman yung scalp ni ni FXRE. So, yung isang trader natin, si Donitz. Simula Monday lang yun, mami. No? Simula Monday. Simula nung Monday hanggang ngayon is naka $70 na ata siya. Ang sabi niya. Kano ba sabi niya? Mawala din siya ng baroon. Kaya ang kita mo. Ang hanap ako ng tip. Ay, kung ano din sila dito. Ano na to? Profit na ko, coach. May sana all. Ano to? Ngayon lang kasi ako pag ayos. Profit na all. Nag-TP1. Boba. Magkaya ko siya. Mag-hi ka sa kanila. Oli ka rito, mag-hi ka sa kanila. Mag-hi ka. Saan yun? Ano natin? Stop share na tayo. Mag-hi ka. Go. Saan ka na? Saan ka na? Hi mo, hi. Hi! Hello. Hi! Picture. Mag-picture? Mag-picture. Open kayo ang camera daw, guys, para mag-picture daw tayo. I don't know. Hello. Sabi mo mag-picture. Hello tayo, Daddy. Picture dalaw. Ah. Hi, Tita Evie. Hello. Hi, Tita Evie. Hello. Hi! O, picture tayo, guys. Open kayo camera. Picture niya. Para habang may hawak na tong anak ko. Ano ba yan? Aray ko, matalim. Tusok. Ako din may hapok na siopaw. Siopaw. Di ba gawa sa pusa yan? Mm-mm. Oo. Kaya pala boss na yung pusa nyo dyan, ha? Kinain mo na isa. Kinain ko ni isa, gutom na kami. Yan, yun, si Jay. Hello, Jay. Ayun, picture tayo, picture. Saan yung iba? Open kayo camera, mga pogi. Ayan. Yan. Smile, guys. 1, 2, 3. Some forgetting. Ano yan? Forgetting. Forgetting? Forgetting ng ano? Things. Okay naman, nag-open pa ng camera si Ken. Late ka naman, Ken. Isa pa one more. Nasaan na si Paeng? Paeng, open ka ulit, Paeng. This some Huwag mo kiss-kiss na. Matalim nga eh. Huwag mo kiss-kiss. this forgetting some Yun. Smile, guys. 1, 2, 3. Smile mo na. This some getting for Oo nga. Ah. Smile na,
Okay na, coach. Nangangatilong ko na ating ako. Ayan. Picture send natin dito. Ah. Yan. Kababa naman ikaw. Ito na, you go, you use the Turuan muna natin sila. Alright, so sino sa inyo guys yung hindi pa sino dito guys yung hindi pa marunong or sanay mo na mag-execute ng trade? Meron ba rito? Pa-type me. Ayan. Pero kung wala naman me. Yun totoo naman. Si Master Ed yun eh. Me, hindi pa masyado. Sa execute lang Si Paeng yan, possible. Kasi bago-bago lang si Paeng. Nalilito pa din, coach. Ayan. Sino pa? Sino pa? Mangulab na. Visit ka, Ed. Pwede ka na magpaano niyan, magpa-Gcash. Komedyante ka. Ayan. Newbie po ako. Send Gcash. Yan, Send Gcash. Sinabot. Alagay ka ng Gcash ka. Ano yan? Ayan. May Gcash na ako agad. Pasahan nyo ako. Kala ko ikaw magsisend eh. Ayan. So, yun. So, sa mga bago-bago, siguro, ano natin, sige, para at least naka-record naman to, no? So, Manara. Hindi ko na ito masyadong pahabain, no? So, umpisahan lang natin sa first. Uy, bakit diyan ka napunta? Umpisahan natin sa first. So, topic natin for tonight, para sa mga bago, kasi gagamitin natin to for training, di ba? Nagkwentuhan na tayo dito. Parang training pala to. Ayan, so, topic natin is MT5 navigation, no? So, tapos pagko-connect ng trading account. So, I think marami naman na rito marunong neto. And then, yung mag-execute ng trade. Paano ba yon? Yung mga buy limit, buy stop, market execution, and so on. Tapos, pag-setup ng Manara. So, paspasan lang natin siya, no? Tapos, paano sineset yung TP1 hanggang TP20. Or gusto mo open TP, pwede rin yun. Alright? And then, tong strategy, tingnan natin kung aabutin sa kayong live trading. Alright? So, hindi na ako masyado magpapakilala. Ayan. So, sa mga natatalo dito, meron ba rito natalo rito? Pa-type sunog naman sa chat. Sunog yan. Talo pa lang, sunog na. Ayan, sunog na. Barbecue. Ayan. So, fried. Grabe, no? Tostado pa lang yung fried eh. Ay, ano tawag dito? Crispy, no? Prito. Fried. Iba, barbecue. Ayan. So, si AB sunog. Si Ed sunog. Si Albert sunog. Si Ma'am Armin. Ma'am, no? Tama, no? Armin. Si Jay, si Ken. Alright. Barbecue. Ayan. So, sabi nga natin na falling down is your destiny. Ayan. So, whatever happens, guys, no? So, wala naman ako nakitang natuto sa trading na never naman nasunog or natalo. Wala talaga nun. No? So, hindi siya nag-exist. So, ibig sabihin, yung talo pala, normal pala yun. Ayan. So, normal siya, guys. No? So, wag mo masyadong dibdibin. Part talaga siya eh. Yun talaga yung pagdadaanan. Diba? So, yun yung masasabi ko na magiging turning point ng career mo rito sa trading. Yun yung magiging make or break mo na part eh. So, kung susuko ka, wala na. Tapos na yung kwento mo as a trader. Pero kung ilalaban mo, pagpapatuloy mo, so marami pang pwedeng mangyari. And pwede ka rin matalo ulit. 'Di ba? So be prepared. Kasi kapag anticipated mo na pwede kang matalo, mas tawag dito, mas magaan na siya pag nangyari, 'di ba? So kadalasan kasi kaya naman tayo nahihirapan kasi hindi natin ina-accept na nasunugan tayo or hindi pa natin ina-accept na natalo tayo. Kasi sometimes ang nagiging problem is not about the trading itself. It's about the psychology kasi. So yung ego natin or yung pride natin sometimes tinatamaan, 'di ba? So winning streak ka kasi, 'di ba? Tapos biglang natalo ka, tapos nag-revenge trade ka. Tapos pagka-revenge trade mo, ano nangyari? So kadalasan after mo mag-revenge trade, yun na yun eh, downhill na yun, 'di ba? Yung sinasabi niya,
it's downhill from there, di ba? So, nagtuloy-tuloy na siya na pababa. May mga nakaka-relate ba dito ganun nangyari? Yung nananalo ka, naka-isa, dalawa, tatlo, or baka nakarami ka pang panalo. Tapos natalo ka lang isang beses, or dalawang beses. Tapos nag-revenge trade ka na. Diba? Pag nag-revenge trade ka, ibig sabihin, lalakayan mo na yung lot size mo. O kaya dadamihan mo na yung trade mo. Diba? Na ikaw mismo clouded na yung mga decisions na ginagawa mo. And pag ganun kasi nangyari, alam na natin yun. May chances talaga na masunog. Pip-recovery. Oh. So, guilty in all charges. Ayan. So, pwede na makulong itong si Ken. Ano yan guys beginners, ano ba tawag dyan? Beginners or newbies mistake. Yan yung lagi ko sinasabi. No? So kahit naman ako, pinagdaanan ko rin yan. And isa pa sa mga pagdadaanan nyo is kapag lumaki naman na yung pera mo. Diba? So for example, nag-start ka sa 100, napalaki mo siya, napaabot mo ng 1,000. And then from there, minsan medyo lalaki naman yung ulo natin or magiging overconfident na tayo because lumaki na yung pera mo. Nakala mo parang wala na siyang chance na matalo. Pero still, nandun pa rin yun, no? So, minsan, ang nangyayari niya, nagiging overconfident ka, nilalakayan mo rin yung lot size mo. Hindi naman siya revenge trade yung nangyari. Ang nangyari naman is overconfidence. Okay? So, naging overconfident ka, so, binanatan mo ngayon. Diba? So, kasi winning streak ka na naman, diba? So, pagka ganun yung nangyari, mapapansin mo, matalo ka rin. Diba? So, wala namang sinabi na pagka milyones yung fund mo, wala nang katalo-talo. Wala naman nagsabing ganun. Diba? So, be prepared lang. No? So, anticipate nyo lang na there will be losses along the way. So, what's the important thing is kung paano natin i-handle yung mga losses na to. And paano siya makaka-less yung impact sa psychology natin as a trader. Kasi pag naapektuhan ng malaki yung the way mo mag-isip, the way mo mag-decide into trading, wala. Diba? Sira na yung mental. Diba? Kasi sabi nga, trading is a mental game Kumbaga, mas malupit pa sa chess to Di ba? Kasi ang kalaban mo dito, sarili mo. Sa chess, may kalabang ka Pero dito, wala kang kalaban. And, since sarili mo yung kalaban mo, ang hirap manalo. Di ba? So, may mga nakaka-relate ba dito? Ganon? Yung medyo nakaranas na lumaki yung fund, tapos nilakihan yung trade. Pinakamadaling nangyayari to sa binary Kasi sa binary, ang dali maglaki ng trade Nung una, nag-start ka lang pa $2, $3, di ba? Minsan nga, $1 pa lang. Tapos, as times goes by, dumalaki na yung fund mo. Nagiging $10 na yung trade mo. Nagiging $20 na yung trade mo. Hanggang sa recovery ka na ng recovery. $100 ka yung trade ko. Di ba? So, okay lang naman maglaki ng trade as long as, ano lang siya, kumbaga, money to lose. Basta tanggap mo. Basta money to lose. Yung whatever happens, hindi ka magdadrama dapat. Hindi maapektuhan yung buhay mo. Hindi maapektuhan yung pambayad nyo ng kuryente. Or pangrenta ng bahay nyo. Or pambayad nyo ng internet, di ba? Yung pang-renew mo, yun ang pinakamasaklap Yung mismong pang-renew mo ng economy, pag itinaya mo, tapos nasunog, wala na. Game over. Kaya as much as possible, yun yung pinakaunang-una natin dapat na sinesecure. Yung pang-renew mo ng economy. Kasi doon manggagaling yung sources ng ng income 'Di ba? So, lagi ko nga sinasample parang internet 'yan 'Di ba? Pag nasanay ka na nandiyan yung internet, pag nawala yan sa inyo, kahit isang oras lang, kahit 2 oras or kahit isang araw for example, 'di ba? So, mangyayari noon, parang hirap ka gumalaw. So, same goes dito yan sa economy. So kapag isang linggo, for example, na wala kang nare-receive ng mga signals, di ba? Tapos, medyo matamlay na yung mundo. So, magiging magtutuloy-tuloy na yun na pababa talaga. No? So, sayang. Kaya, as much as possible, ang mindset dapat natin, i-secure natin agad yung pang-renew natin. Di ba? Kasi doon nanggagaling yung source ng profits natin. Alright? So, falling down is your destiny, but staying down is your choice. So, kung gusto mo na mag-quit, wala naman ako magagawa, pwede ka mag-quit. 'Di ba? Basta walang sisihan. Kasi may mga makikita ka ng mga kasabayan mo na since nag-quit ka at friends kayo sa Facebook, 'di ba? Makikita mo sila nagkaka-progress, ikaw nandun ka pa rin kasi nag-quit ka na, umayaw ka na. 'Di ba? So sayang. Believe me guys, mas malaki yung magiging profit mo sa trading kapag ka hindi profit yung nasa utak mo.
Gulo, no? Di ba? So bakit? Kasi ang dapat ang nasa isip natin is kung ano yung mga matututunan natin sa trading. Kasi madedevelop ka pa lang as a trader Meron ba dito nagte-trade na for at least 1 year? Meron na ba dito? Wala, di ba? Wala pa. Pinakamatagal lang ata na nandito is si AB at si Ed. Bukod sa kanila, wala na yatang mas matagal dito. Meron pa bang mas matagal? 3 months si Ed. Diba? Meron bang mas matagal sa 3 months? Si AB yata 3 months din. 3 months ka na ba, AB? Ay, Parang, no? ano? Masakit yan? Nung May. Ilan nga yun? Ay, pinagbilang mo pa kami. June, July, August. Ay, sorry. May ka lang, no? So, June, July. 2 months pa lang. Tama ba? June, July ka pa lang Tama ba ako? Kung gano'n, 2 months ka pa lang. Kung May. So, kung April ka naman, so mga 3 months. So, si Ed yata ganun mga April yata siya nag-start. So, karamihan naman na nandito, no, since bago pa naman kayo sa trading, huwag niyong madaliin. Yun yung lagi ko sasuggest sa inyo. Huwag niyo munang madaliin yung resulta. Ang madaliin nyo, yung lesson, yung learnings. Huwag niyo madaliin yung mag-profit ng ganito, mag-profit ng ganito, ganyan. Ang kailangan mo muna dito is ma-prove mo muna yung system For example, meron kang tinatry na strategy or meron kang sinusunod mo yung signals niya ni FXRE or ni Calvo. 'Di ba? So pwede 'yun. Tapos pag later on napalaki mo na yung fund mo, 'di ba? So ang goal kasi natin dito talaga lumaki yung capital natin. And tanggapin niyo na hindi ganun agad kabilis yung magiging profit, no? So unless otherwise makaganda ka ng posisyon katulad ng nangyari sa akin. Pero once in a blue moon naman nangyayari 'yun, 'di ba? O katulad ngayon, tingnan mo, pabalik-balik lang yung gold. Nag-aantay din kasi ng news to So, inaantay niya rin yung alas 2 mamaya Ayan. So, ang topic natin for today is paano mag-create ng broker account. I think lahat naman na meron dito, paano na lang mag-connect. Si halimbawa, for example, si Paeng. Paeng, marunong ka na bang mag-connect sa MetaTrader 5? Masagot na lang sa chat or kung gusto mo mag-reply ng voice, mag-open ka ng mic mo, pwede naman. Pwede kang rumibat. Paeng, nandyan ka ba? Pakigalaw nga yung baso. Five days. Saan na si Paeng? Naka-connect na po. Alright. And then, ito yung sa VIP, entry setup, and many, many more. Alright. So, sa risk management, lagi ko itong pinupukpok. Diba? As in, literal na pinupukpok at pinapaalala na ito po yung gawin natin. Alright? So, ito yung kahit pa paano is actually high risk na nga to kasi gold na to So, kung gusto mo halimbawa ng mas higher risk pa, pwede tayong gumawa ng isa pang bracket dito na about, ito for example is, ito yung ating low medium na to o low moderate. Tapos kapag ka, for example, is gusto mo ng medyo mas masakit sa buhay or mas masakit na idea, ito na yung high na tinatawag. So, high. Yung iba, kadalasan ito yung ginagawa, kaya high risk din. Siyempre, pag high risk is high reward yun. Yun nga lang, malaking chance na masunog ka. So, paano yun? For example, sa lot size or risk management, 0.02 ka nun, no? Tapos dalawang entry ng 0.01 pwede ka. Alright? So high risk po ito. Yun yung lagi ko sinasabi. So kapag 150 to dito pwede ka na 4. Dito pwede ka na ng 300, pwede ka na 6. Dito sa pwede ka na ng 10. Or max lot ka na ng 0.1 ka dito. Tapos dito is 0.06 ka na rito. Tapos dito is 0.04 ka na. Tapos dito is 0.02 ka na. Ayan. Ayan. So ito yung pwede mong sundan kung gusto mo ng high risk na trading. Alright? So high risk po ito. So ibig sabihin high risk, malaki yung chance din na matalo ka. Ay hindi naman matalo, malaki yung chance, mas mabilis yung masunog ka for example. So, lagay natin ito. Copy lang natin ito ulit.
Daddy Ayan. phone only. Daddy phone. Oh, daddy phone. Ayan. So, yun yung ano natin guys. Yung sa high risk natin. As in, literal na high risk talaga po ito. So, kung gusto nyo to, hindi ko naman kayo aawatin. Basta lagi nyo lang isipin or i-anticipate magkano yung possible loss mo if ever na matalo. Kasi may chance talaga, no? So, wala namang perfect strategy na nag-exist. At yun yung isa sa mga sakit ng mga, yung isa sa mga sakit ng mga trader, no? So, naghahanap sila ng perfect strategy na hindi naman nag-exist. Kasi hindi nila matanggap na ang sablay ay yung risk management. Hindi naman talaga yung strategy. Kasi kung strategy lang ang labanan ng trading, marami na sanang yumaman dito. Oo. Kasi hindi talaga strategy lang or yung chart lang yung pagalingan mag-drawing. Kung yun lang yung basihan, laki. Kung yun lang yung basihan ng trading, no? So, madali lang sanang kumita. Pero hindi kasi. Ang talagang basihan ng trading talaga, risk management. Kahit nga hindi ka marunong mag-chart yun nga yung lagi ko sinasabi. Kahit hindi ka marunong mag-drawing, di mo alam yung mga order block na yan. Kahit ang alam mo lang is yung basic na support and resistance, as long as tama yung risk management mo, pwede kang kumita ng maganda rito. Alright? So, siguro pwede tayong mag-trade para sa market execution. Meron ba bawa si Paeng? Paeng, kaya mo mag-share screen sa phone? Or nakakapag-execute ka naman Meron pa ba rito hindi pa nakakapag-execute? Meron pa rito. Yung as in, hindi pa talaga nakapag-trade Si Paeng ba? Paeng, nakakapag-trade ka na ba? Nangyari dito? Ba't parang huminto yung screen ko? Umakyat na rito Hindi po, Sir Eman. Ayan. Sige. Kaya mo ba makapag-share screen? Kung sakali. Nag-scan yung... Nag-hang yung ano ko. Ayan. So, kaya mo makapag-open ng... Koko-host kita. Tapos, para ma-prepare mo yung iyong phone. Kaya, Paeng. Pa-reply naman ako. So, 10 na pala dito. Shoutout, no? Sa 10 na participants natin for tonight. And the all. Ayan. And the So, tingin mo, daming tao sa group chat natin, pero ilan lang yung umattend. and the blue one. Oh. Siguro And the dahil blue one. iba yung time nila or baka naman profitable na sila. Ngayon, kung hindi sila profitable at hindi naman sila busy at hindi sila umattend, wala na tayong magagawa doon. So, kaya rin konti lang kumikita sa mundo kasi hindi lahat is willing aralin talaga. Execute. Ayan. Sana si Paeng. Paeng, kaya ba? Di pa po ako nakapag-execute kahit sa demo. Ayan, tama-tama. So, i-co-host kita, Paeng, para kung ready ka na is mag-share screen ka. Advise mo ako pag ready ka na. Ano yan sabi niya? Invalid account po MT5 ko, sir. Paano invalid? Sige daw, i-share screen mo para masolusyonan natin. So, susolusyonan natin yan live ngayon. No? So, wala namang kakabukas lang. Okay, sige. Sige, share screen mo, no? Pag ready ka na. At kami naman nanonood lang muna ng chart. And so sa mga ngayon lang pumasok, no, in-explain ko kanina yung reason behind dung entry na pagkahaba-haba na entryhan natin. So ito 'yon, no. So RSI din naman to, key level plus RSI. Yung binanatan ko nung time na 'yon. So ayan siya. So ang RSI that time, coach nag 600 na ba? Nag 600 pips na ba? Hindi pa. 73 kasi yung entry ko 73 ang 600 pips niyan is 33 pa yata. 2433. Tama ba ako? Nang bilang. Tama. Kasi 2733 plus 600. 60 lang pala. So 27 mali ako ng compute ulit. 2373 pala plus 60. So 2433 pa ang 600 pips nito. Kala ko 600 magsisend ako ng Gcash number. Ayan. So yan, so nakapag-share na si Paeng. Alright. So yan, Paeng, anong problema natin?
Diyan sa MT5, sige daw. Pwede ka mag-open ng mic pa para tayo ay magkarinigan. Pwede ka mag-open ng mic. Wala namang problema. So breaking high na si Mami, baka magkalat yung tubig ng washing. Naglalaro yung anak mo ng hose doon. Ayan. Share device audio. Yan. Ayan. Alright. Naka-open mic na siya. Ah, Salita na ba si Sir Paeng? Eman eh. Yes, Sir Eman. Salamat. Hindi ko kasi siya mabuksan eh. Hindi mabuksan. Sige daw. Saan ba ako dapat pumunta? Saan ka dapat pumunta? Alright. So maganda dyan. Una, magpunta ka muna sa Light Finance. No? Login ka muna. Open ka ng browser. Kahit anong browser. Kahit Safari or kahit ano ba tawag dyan? Chrome, kung may Chrome ka o kahit anong meron ka, open mo na browser. Yan. Dapat may yon yung Light Finance. Dapat my.lightfinance.org. Ay, sorry. Asa ka na? Okay, sige. Open ka ng browser, kahit anong browser mo dyan. Di, wag, ayan, pwede rin pala yan. May application ka naman. Sige dyan. Ayan, sige, login mo. Yan, pwede doon, pwede doon. Yon. Yan. Tapos type ka lang Bagal ng, na. Okay. na open ka ng tab. Ano yung 191 tabs daw? Meron ka? Kadami nun. Yan, my.lightfinance.org. Ito na yung bagal eh. Oo. Ano ba yun? Naka-internet ka ba dyan? Naka-data ba yan? Ano ba yan? Hotspot? Naka-internet ako. Naka-internet. So, ang value na ng gold ngayon is 2,424. Ayan, tumataas na siya. Kung sinabayan nyo si FXRE, guys, profit na yan. Yung signal kanina. Ayan, so 30 pips na daw siya, sabi niya. Yung entry niya ng 2,419. Oo nga naman, no? 2,419 sa 2,424. Actually, ano na yun, 50 pips na. Winner na yun, winner na. Maganda yung si FXRE. Magaling gumawa ng pera yun. Kung ako sa inyo, maximize nyo yun siya. Kahit 0.01 lot size lang, pitik-pitik lang. Like for example, yung 2,419, tapos nag-close ka sa 2,424. Tama ba? 2,424. O, tama. Kung nag-close ka sa 2,424, may $5 ka na. Nag-TP1 lang ako doon kanina. Nag-TP1 lang ako kanina doon. Ako na profit. Ayan. So yun, okay yun. I think wakit pa naman to si Gold. Ayan, wakit pa nga siya. Approaching high na siya ngayon. Di po kaya ng signal ko, Sir Eman. Alright, sige. And meron pa ba dito na bago? Parang wala naman na yata, no? Si Paeng lang yun medyo bago-bago. I think karamihan naman na dito is marunong nang mag-execute ng trade. Ayan. So siguro daanan na lang natin to, si Manara. Ayan. So si Manara, para sa mga bago po rito, no? So ito po is AI powered, wala siyang emosyon, wala siyang damdamin. Ayan, hindi siya marunong umibig. Ayan, di ba? So meron siyang mga market forecast and meron siyang nakakapag-receive ka rin ng mga phone alerts po rito, no? So ako yan yung kadalasan na ginagamit ko. Dilim naman ito. Ayan, so ito na yung kadalasan na ginagamit ko para makapag-trade. Si Manara. Diyan na rin ako nagcha-chart ngayon. No, sometimes sumitingin pa rin ako ng trading view pero parehas lang naman. Ba't pa ako lilipat? So yan na lang. Tapos ito turo ko sa iyo paano mag-set up sa mga bago po rito, no? So turo ko sa iyo ano yung mga settings ni Manara. And then ano yung mga pairs na pwede mong ilagay. Itong sa news tingnan natin kung kayanin, pero madali lang naman 'yan. Ayan. So doon muna tayo. Uy, nalipat. Yan. So, Manara. Share screen tayo ng Manara. Alright. So, si Manara, ganito lang naman ang itsura niya. And currently, 500 pips pa rin, no? So, kulang pa yung quota natin. Yung quota, no? Isang trade, 600 pips daw ang quota. Ayan. So,
Sa notification lang naman tayo tatambay, no? So, si Manara, para ma-access nyo siya, guys, is open lang kayo ng account. For example, ito. Tapos, punta lang kayo dito sa Forex, tapos Manara. Ayan. Tapos, click nyo lang tong Access Manara Now. Access Manara Now. And then, pag-click mo nyan, dito ka na nyan mapunta. Ayan. So, mag-open na to. So, kung wala ka pang nilalagay na password or passcode, maglalagay ka lang, no? Yung 6 digits. Tama ba? Yeah, 6 digits, no? So, ako nilagay ko lang puro 9. Kasi di naman kailangan na komplikado. And then, punta ka dito sa notifications, tapos settings yan. Dito tayo tatambay. Sa mga bago po rito, no? So, kailangan i-off mo tong 5 minutes kasi hindi ganun kataas yung win rate ng harmonics sa 5 minutes pattern or 5 minutes time frame. And then yung monthly, tanggalin mo siya. Tapos yung crab shark, galing baliktad. Crab shark, range, cup and handle, saka triangle. Ayan. So mabababa kasi yung mga win rate po nito mga bagay na ito. Ayan. Ano yan? Ayan. And then yung watchlist po natin, no, pwede mo ilagay itong mga crypto pairs na meron tayo. Or kung may tinitrade ka na other pair, tingnan mo kung nandito siya. And pag nandito siya, edi wow. Hindi, joke lang. Ayan, so, pwede yun. Right? So, dito mo siya ilalagay. And then, balik naman tayo dito sa, let's say for example, naglagay tayo ng XAU. Ayan. So, ito yung mga signal ng XAU na bago. Bago ba to? Uwata. Ayan. So, for example, itong BAT. Ano nangyari kay BAT? Ayan siya. So, ito tinamaan naman siya, no? Mapansin mo, tinamaan muna yung TP before umakyat. So entry, tapos na TP, tapos umakyat. So, dito, ano pa ba dito? Ito, bago ba to? Bago ba yun? Ito, as in, bagong-bago talaga to. Ayan. So, kaka-entry niya pa lang. And kung ako yung tatanungin, hindi pa to hinog. Kasi nga, doon sa sinusunod natin na pattern, saka 4 hours to, grabe kahaba niyan. Ayan, so, doon sa sinusunod natin na pattern plus yung RSI is hindi siya tugma. Kasi 65 pa lang yung RSI niya. So, hindi pa siya 66. Ayan. So, hindi pa siya, kumbaga, akma doon sa level na yun. No? Kasi, pag gold, ang tinitrade lang natin is yung 70 pataas. Alright? So, ito, sa 30 minutes. Ayan. So, nagbalik-balik lang siya. So, kung ito yung tinrade mo, nag-running profit naman siya. Ito yung lagi ko sinasabi, no? For example, katulad nito, itong signal na to, dito yan nag-umpisa. So, for example, dyan yan nag-umpisa. Kung makikita mo, level ng RSI is 73. Tapos, ang next step mo niyan, syempre, nag-running profit naman siya. Dapat, nag-break even ka na dito. Ayan. So, kung nag-break even ka na dyan, dito, sa area na to, so, nag-running profit, kung nabalikan, di okay lang. Ano daw, pa-explain po nung level-level. Anong level-level? Anong level-level yun? Yung sinasabi niyo po sa RSI. Ito? Ayan, nandito yun sa PowerPoint natin. Sige, balik tayo dun sa PowerPoint natin. Nabit ko po ata, sorry po. Ayan, so ito siya. Ito yun, sa Manara pattern, no, plus RSI. So, kapag hindi gold, non-gold, di ba? So, 40-60 pwede na yun. Pwede ka na mag-buy kapag ka nag-below ng 40 and 60 and above, pwede ka na mag-sell. Pag hindi gold. Pero kapag gold, strict tayo dapat na 30-70. So, pag 30 and below ka lang pwede mag-buy, at 70 and above ka lang pwedeng mag-sell. At lagi kang maglalagay ng break-even stop loss. Kasi pag hindi ka naglagay nito, masasaktan ng damdamin mo. As in literal, no? So, ito lang naman yung explanation ng break-even stop loss. No? Pag yung i-move mo yung stop loss, above ng entry kapag buy, tapos i-move mo yung stop loss, below ng entry kapag sell. So, ganun lang siya kasimple. Alright, so for example dito, dito sa pinapakita ko kanina, ito siya. Ayan, so dito, kung halimbawa tinrade mo nga to, no, nag-entry ka sa 2422, dapat yan, around this area, naglagay ka na ng break-even mo kung sakali. O gusto mo, binaba mo pa, di ba? So, pwede rin naman yun. So, binaba mo pa, pwede rin yun. Alright, so kapag ka ganun yung ginawa mo, kung halimbawa niyan, bumalik siya, di ba, bumaba, tapos bumalik, na-close yung trade mo, okay lang yun. At least hindi ka loss. Diba? Kasi yung original na stop loss niya, medyo mahapdi rin to kasi $8 yan, diba? Kasi 2,430 sa 22 eh. So 30, 22, 8 yung sagot. So $8 yung possible loss mo rito.
So, kung nakapag-break even ka, let's say 2420 na lang, for example. O, 2420 na lang, naglagay ka ng break even stop loss mo. Binaba mo na siya dyan. So, 2422 sa 2420. So, ibig sabihin, may profit ka na dyan, $2 na yun. Diba? So, hindi ka na rin galit yan. Kahit na-close yung trade mo, may profit ka ng $2. So, winner ka na. Diba? So, yun yung yun yung sell na idea na ito. Alright? So, sa ngayon, umakyat yung gold. Nakita nyo to, nag-spike up siya. And since 30 minutes time frame to, no? So, lumalaban yung ating dito, order block or yung resistance natin around that area. Ayan. So, meron ba yung pinaghugutan? Meron. Nandito sa ibabaw, no? So, malaki-laki yung resistance dito sa area na ito. No? So, bago siya makatagos. So, kung makapansin mo, meron siya dito ang order block. Alright. So, yan nyo. So, ganun lang siya, guys, no? So, sa dalawang pinakita ngayon na bago, isa kasi 4 hours to. So, medyo malayo ito sa katotohanan. Grabe kalayo. Ayan. So, ganun din yung idea. Same din. Kasi same lang naman to ng binigay kanina. So, for example, ka din hindi mo to sasabayan kasi nga hindi siya nag-70 and above. So, hindi mo sasabayan tong 4 hours. Pero itong 30, kung sinabayan mo siya at nakapag-break even ka naman, for example, katulad niya, nag-break even ka naman dito. So, wala naman problema. Alright? And then yung next, yung sa settings, ito lang yun ha. Ito lang siya guys, no? So, hindi naman siya ganun kahirap. Alright? And the next natin is yung ating Manara masterclass na, which is yung ating key level. Alright? So, sa key level plus RSI, magiging iba na yung itsura ng ating Manara scanner. Alright? Papakita ko sa inyo mamaya. I-on natin yung mga key level niya, which is yung support and resistance level. And then, ganun din yung idea ng RSI. Kapag ka hindi gold, pwede kang mag-sell kapag ka nasa 60 and above siya. And then, pwede kang mag-buy kapag ka 40 and below. Kapag ka gold naman, ganun din. So, 70-30 ulit siya. Alright? So, hanap tayo dito. For example, itong si gold natin. Ito kaya kinakwento ko kanina na pinaka-example ng ginawa natin dito. Ayan. So, ito yung example na naging entry ko. So, nagkaroon ng key level dito sa ilalim. And then, sinunod ko lang yung RSI. So, key level plus RSI. Tapos, ang usapan. No? So, dito tayo nag-entry ng buy natin na hanggang ngayon buhay pa yung isa. Pero tatlo yun sila. Ayan. Sa mga hindi alam, no? So, tatlo po yung trade na yun. Yung dalawa po na-close na dito sa area na to. So, dyan. So, dito yun. Na-close na sila dito. Yung dalawa na trade. Tapos, yung isa na lang yung buhay hanggang ngayon na umabot na siya dyan. Di ba? Simula dito. May layo na, no? So, ayan yung trade natin, no? So, hanap tayo, for example, ng other pairs. Let's say, Euro-USD. So, tingnan natin kung may makikita rin tayo ng magandang entry dito kay Euro-USD. Ito. So, ayan, no? Kada lilipat tayo, guys, no? Ay, yung pala, di ko napakita. Paano ba ino-on itong support and resistance, no? So, para ma-on po yan, punta lang kayo dito sa imbudo. Ito, imbudo tawag ko dyan. Ito, itong filter. Tapos, i-on mo lang yung support and resistance. Ganun lang kasimple. Alright? And kagandahan din sa Manara scanner natin, guys. Meron rin siyang technical indicators na nagsasabi ko ano yung pattern. Ayan, so for example, nakalagay dito buy daw. Base yan dun sa moving average, RSI, and MACD. So, sabi niya buy. So, yung trend natin is strong. So, ibig sabihin, strong buy naman siya. Alright? So, ito yung si Euro-USD natin. So, mapansin mo, once na in-open natin, magkakaroon na siya ng mga key level na kung saan pwede tayong sumandal. For example, dito, no? So, ito yung trade mo, for example, nakita mo yan, inabot mo kanina lang, tapos nakita mo na nasa, nasa sukdulan na siya, which is yung key level, no? So, halimbawa, naglagay ka ng sell dito, and then, ibaba mo lang, for example, hanggang dito lang, scalp mo lang ganyan mo. Tapos, yan yung stop loss mo. So, ang possible na profit mo na yan, mga 60 cents pa lang. Malit lang naman. Pabagal lang kasi galaw nito since Euro-USD. So, mga 60 cents yung running profit mo. So, ang mahalaga, nag-running profit siya. And then, syempre, pag nag-running profit siya, next step mo, maglagay ng break-even. So, may break-even ka na ngayon, wala ka nang kakaba-kaba. Diba? So, ganun lang maghanap ng setup, no? Pagka ginamit mo na itong sa Manara masterclass natin, which is yung key level and RSI. Alright? So, hanap pa tayo. For example, sa
Ano pa ba? BTC, USDT, for example. Kung gusto mo ng crypto, tingnan natin kung may makikita tayo na entry rito. Wow, ang dami. Ayan. So, yung mga pattern, no? So, itong mga pattern na to, may pakita ko rin sa inyo. Ito, hindi ko pa tinuro to before. Yung kung paano mo naman siya magagamit as advanced indicator. Ayan. For ano siya, for confluence. And so, dito, mapapansin nyo guys, ito yung ating key level. Tapos, ito yung susunod. Tapos, tumampa siya dun sa dulo ng RSI niya. So, kung sinabayan mo yun, ito yun yung tuktok na to. So, nakapag-sell ka rito. Kung sakali, na ganun ka risk taker, di ba? So, pwede yun. So, for example, naglagay tayo ng sell dyan na position. Tapos, ang stop loss mo dapat above nitong resistance. Tapos, ang next step mo na yan is lagay ng TP, for example, kahit hanggang dito. Ayan. So, pwede yan. Alright? So, dito, running ka ng $2.49 or $2.24. Hindi ko lang alam kung alin doon sa dalawa. Depende sa lot size. Ayan, basta ito siya. So, ayan, no? So, bakit natin tinik yung trade na to? Kasi lumabas, yes, nabasag niya tong resistance natin. Pero kung halimbawa, gusto mo lang talagang i-trade siya, kasi since lumagpas naman siya ng RSI, no? So, pwede naman yan. Depende pa rin sa'yo. Kung ayaw mo naman, okay lang din naman. Kahit hindi mo siya entryhan. Ang mahalaga, yung stop loss mo lagi is nasa dulo or nasa lagpas ng resistance line. Kasi para kung halimbawa kasi mag-stop loss ka nandito lang, baka sipain lang ito saka bumagsak. Kung halimbawa dito lang before ng resistance, kung akitin lang tapos bumagsak, di ba? Sayang. So dapat nandoon ka sa likod ng resistance. So kumbaga magtago ka sa matatag. Yan. So dito marami kang kakampi diyan kahit paano. Kasi may resistance dun sa area na 'yon. Alright? And then hanap pa tayo. Ano pa ba 'yon? GBP naman. Hanap tayo ng mga entry. So pagka natutunan mo to na gamitin or i-apply siya, medyo mas magiging madali na para sa'yo na maghanap ng mga entry. Mag-load, matagal siya. Uy, tagal mag-load. Ayan. GBP. GBP, JPY. Ayan. Baka may question kayo guys ha. Pwede kayo magtanong. Kahit math. Pwede yun, no? Yan. So, for example, katulad nito, no? Very good ang ano natin. Ang ating sample, for example. Katulad nito, 15 minutes yan. Kung mapansin nyo, this is a key support level. Ayan. So, tumatagos siya. Ngayon, it's up to you kung gusto mo ba siyang itry na pasukan, no? So, syempre, maghahanap ka muna ng kakampi. May kakampi ba tayo dito? Wala yata tayong kakampi. Nahulog ata ito. Uy. Wala kakampi? Sabi, wala palang kakampi dito. So, wala tayong kakampi, no? So, yan. So, pwede yan, guys, no? So, kung halimbawa, ito yung gusto mong i-buy, pero antayin mo muna na kahit mag-touch doon. Kung gusto mo lang siya i-trade, no? So, for example, i-trade natin siya with a long position. And since wala kasi ditong wala tayong nakikitang support, hindi pa tayong time frame para may makita tayong kamag-anak. Pero pag wala talaga, ibig sabihin, malayo pinagugutan ito. Ito, meron siya rito. Ayan. So, hindi lang na naguhitan ni ang pangalan nito? Kasi layo na eh. Ayan. So, for example, dyan yung ating pwedeng ilagay na support line natin. Hindi kasi naguhitan ni Manara kasi layo na. So, lagay natin dito sa likod ng support natin. And then, yung TP, for example, lagay mo lang dito sa dulo before umabot dito sa dulo nito. Bakit bago umabot dyan sa dulo na yan? Kasi po, itong part na to, yung tinatawag na fair value gap. Ayan. So, guhitan ko para makita nyo siya. Rectangle. So, ito yung tinatawag natin na fair value gap. Ayan siya. So, ibig sabihin, yan yung i-attempt ng 50%. Siguro alam na ng mga iba na nandito yan. No? So, pag nag-bounce dyan, i-attempt yung 50%. Pag tinamaan yung 50% nitong ating family gap, saka siya bababa kung sakaling tutuloy siya. So, i-claim muna to. If ever, no? So, katulad yan, kung naglagay tayo ng ating buy position dito, ayan, nakikita nyo, nagkakaroon na ng kahit paano ng start na ng rejection. And kung sakali yan, bumaba, baka hanggang dito, kung sakali. Or kaya talagang tamaan yung ating stop loss. Pwede rin naman yun. Alright, so yun yung lagi ko sinasabi, no? We are dealing with probability. Walang sure sa mundo ng trading, no? Kahit gaano kagaling na trader, wala pong sure dito, no? So, ang ginagawa lang natin is gumagamit tayo ng mga financial strategies
or risk management na to kung tawagin para mas magulang tayo dun sa market. 'Di ba? Yun lang naman talaga ang trading eh. 'Di ba? So hindi siya pagalingan magguhit, hindi siya pagalingan na mag mag-analyze or magbasa ng news and everything. It's all about risk management. Kasi kahit gaano ka galing magguhit-guhit, alam mo lahat yung buong smart money concept or alam mo yung buo yung inner circle trading or yung price action, kabisado mo yan. Pero kung sablay yung risk management mo, by the end of the day, hindi ka pa rin kikita. Talo ka pa rin. Ano pa try naman po, i-on off yung RSI. On off. Ganyan. Yan, nawawala yung mga blue. Tun 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 tun. Yan. Alright? So, thank you, coach. Yan, you're welcome. So, failed success. Ayan. So, yung sinasabi ko kanina, for example, yung pwede natin ipang-anticipate kasi wala tayong pattern na binigay. Puro 3 black crows lang yun dito. Ano tayo na ibang pair na merong binigay na pattern? Yung sinasabi ko na ano ba tawag doon? So, lumipad pa siya. 2/26 na, nag-breakout na siya. So, punta tayo sa 5 minutes, for example. Sa 5 minutes, for example, may mga pattern ba? Ba't parang puro 3 black crows lang yung nakikita ko? Yan, ano na nangyari dito? Oh, bakit? Umusog ka na. Tama ba ito? Naguguluhan na siya. Bumaba pala to. Mali akong tinutukan na yata. Di tama. 2373 pointer. Ito guys, pwede nyo rin tong i-lock if ever na nagaganito kayo. So may padlock yan dito. Nakita nyo to, lock. Ayan. So for example, naglagay ka na ito, yung kulay green, yung buy position for example. Tapos syempre kasi nagagalaw-galaw siya, di ba? So i-lock mo na lang siya para hindi siya magalaw. Eh. Hindi naman na magagalaw. Kahit anong hablot mo dyan, hindi naman mangyayari. Alright, so nagtutudomon pa rin yung gold. Kung sumabay kayo ng buy ni FXRE, sigurado profit na yun. So yung aking baon-baon na buy ay sumampa na siya ng 106. Ayan. Paper. Ay wala nang paper dun. Diba dun sa ilalim ng drawer dun, may paper. Ay dun. Kuha ka paper mo. And so dito guys, tingnan natin kung may gawang pattern, no? Wala atang pattern din to, nabuo. Successful failed. Failed lang ito. Wala siya na buong pattern, no? Ito ba? Ano to? So nagkaroon dito ng successful pattern ng bot. Ayan siya. So tapos na nga siya. Ito yung entry, TP. Kailan pa yun? Wala na. And so, close na natin ito. O, meron. Wala eh. Saan tayo pabang pair nakakakita na? Tutay natin itong si USD CAD. Si USD CAD, let's say lipat tayo ng 5 minutes niya. Alright. Tapos, anong pattern mo? Double tap lang. So, ganito guys, no? So, ganito ito basahin. Halimbawa, ganyan, di ba? May nakita ka double tap dito. Oh, kailan pa to? Ay, nag-TP na pala to. Wala na, tapos na pala to. Kasi ito yung entry niya. Ito yung TP niya. So, tapos na. Na-hit niya na yung TP1 niya. So, wala tayong napala dito. Ano pa tayo na iba? NCD. Yan. Try natin. Kaya tataka ko, iba sabi nila, baba doon ng win rate ng Manara. Siguro mali lang sila ng paggamit talaga. So, but, ito. So, ito, pwede mo itong sabayan. Still, risk management pa rin, no? So, for example, sabayan mo siya ng sell. Yan. So, pwede yun. Pag lumagpas na to guys, ibig sabihin, market execution yung gagawin mo. Actually, mas pabor nga yan sa'yo. Kasi pag nag-reverse yan siya. For example, nag-trade tayo ng sell dito. Pag nag-reverse yan siya, ikaw, mas mauuna kang mag-profit. And, mas mauuna kang mag-profit kaysa dito sa mga nag-sell around this area sa gray na to. Yan, dito sa PRZ niya. Ang PRC is potential reversal zone sa mga bago, no? So, yun po yung ibig sabihin ng PRC.
So madaya talaga to. Actually madaya to si Manara eh. Kaya ako sa inyo, i-maximize niyo siya kasi sayang yung potential. Bagal naman itong market na to. Nakakainip pala si NCD. NCD USD. Ayan. And then, ano pa ba meron dito? Euro CHF. Ayan. So ito ay na stop loss. Kailan pa to? Okay. So for example, ganito guys, no? So ito yung isa sa mga pinaka-basic na lagi kong sinasabi. So for example, katulad niya, nakita mo tong signal na to, binitawan siya around this area. Kung mapapansin mo, hindi naman siya nag-touch doon. So hindi siya nag-touch doon sa iyong gustong mangyari. Ito lang siya. Ayan. So kung nag-buy ka diyan, so mali kasi nga hindi naman enough. Diba? So ngayon ka mag-buy, ayan, no? So dito mas hinog yung buy mo. So mas maganda mag-buy diyan kung gusto mo. Ayan. So hindi siya akma. And so dito ka hindi nag-running profit naman pala to. Mali pala ako nang intindi, guys. Kasi kung titingnan natin pala, hindi ko pala napansin, hindi pala siya na SL. Na-TP pala siya. Ayun o. So kung nandito pala yung entry natin, that RSI nung time na yon is 38 pala. Ayan. Sorry, mali ako. Ayan. So 38 pala siya. Ayan dito. Diba sabi natin kapag pair na hindi gold, pwede tayo ng 40 and below mag-buy. So since 38 yung naging value ng RSI nung time na yon, so pwede ka mag-buy. Tapos nakita mo naman next na candle, ano nangyari? Na-TP naman siya eh. So na-close siya. So na-TP 1 ka. Profit pala to. Bago siya nahulog. So nag-TP 1 muna siya bago siya nahulog pababa. Alright? So ayos pa rin, di ba? So profit pa rin siya. Ano pa tayo iba? So USD CAD. Entry. Ito yung sample ko kanina, di ba? Na for example, anong level nito? Saan yung entry nito? Yan ba entry nito? Kasi 1 hour pala to. Pero dito siya nag-start ng entry, no? So, ang value ng RSI nung time na yun ay hindi ko alam. Hindi natin makikita. Unless himayin natin kasi hindi na sila lalabas eh. Pag inano natin yung time frame, ginalaw natin. So, hindi na lalabas eh. So, hindi ko alam kung ano yung value. Pero kung dito mo siya titingnan, ang value niya dapat 27. Ayun, nakalagay doon. Kung dito, sa dulo ka nag-open. Pero ito, hindi ko alam kung dito siya nagpa-open ng trade. I mean, kung anong oras. Kasi 1 hour yung time frame, medyo malayo. Pero still, kung nag-open ka niyan, ito lang yung stop loss. So, hindi naman ganun kalapit. Ay, hindi naman ganun kalayo. So, hindi siya ganun kasakit. So, isa lang to dun sa mga potential na ma-SL, no? Sa dami nang na-open natin na tip. Ito, OddCAD. Ano naman nangyari sa'yo? Ito lumalaban na, tropa natin. Ito naman, kung nakita mo rin to, pwede rin hindi mo siya masabayan kasi nga, ang RSI niya ng time na yon is 57. So, hindi ka pwede mag-buy, no? So, hindi mo rin siya tinake. Pero kung tinake mo naman, at kung trip mo sa buhay, mag-take ng trade, diba? So, tinake mo to, maraming profit ka. Pero risky. Kasi wala siya sa RSI. Euro USD, ito mga hinuhukay natin, matagal na to Ito, saan nag-umpisa? Ito. So since 15 minutes to, nagpa-entry siya dito ng sell, entry. Ito na, SL to. Kailan pa to? July 31, kanina pang 5. Ito talaga SL to. Ayan, stop loss siya dito. Kung i-analyze natin yung sell, kung hinug ba dapat na nag-sell nung time na yun, hindi rin. Ayan. So, yun yung malaking bagay, no, kung bakit kailangan natin ng RSI. Kasi for example, katulad nito, mapapansin mo ano yung level ng RSI niya, 53. Since ang level ng RSI niya 53, ayan, kita rito sa lower left. So, since nakalagay 53, tapos ang sabi niya sell daw, so huwag mong papasukin. Kasi ang usapan natin, di ba, is 60 and above at least. Diba? So, saan siya nag-start ng 60 and above? Dito. Kung na-sell mo yan dito, malamang tinulak yan. Dito yan nag-close. So, naka-profit ka doon. Kung dito ka. Since dito yung signal at hindi tugma yung RSI, huwag mong pasukin. And then, USDJPY. Ito naman, tingnan natin kung nag-buy ka rito. Asan yung dulo? So, to 39, no? Ito medyo critical to ng time na yun, Kasi kung dito yung entry mo, tapos ang nakalagay niya 39,
Kung tinake mo siya, na-SL ka nga. Kung dito ka nag-attempt ng USDJPY. Dito. Kasi nahulog siya. Nahulog, log siya. And then, wala na. Ito bago. Euro GBP. Entry. Ano naman to? Sell daw ito. Ito pwede mo to i-sell. Ano ang dulo nito? Ito? Ayan. So, kung yan yung dulo niya, ayan. So, pwede ka niya mag-sell. Kasi ang RSI niya, 72. Again, after mo mag-entry, for example, nag-entry tayo. So, na-entry natin. May short position tayo dito. Ready, just play with that one na. Come on. Tapos, siyempre, stop loss natin doon. So, for example, mag-positive siya. Diba? So, pag nag-positive yan siya, anong gagawin natin? Break even ka agad. Ayan. So, umakyat siya. Ganun lang naman, guys, Alright, so ako, ang tinatrade ko talaga, majority is gold. Puro gold. Mukha kang gold, Mukhang gold. Nag-iisipan ko, okay, close ko na yung trade ko or antayin ko yung news. Ay. Anong nagalaw ko? We need to wait here. You. Sa 5 minutes is umakyat siya. Sa 15. Ba, tinulak. So many. Ayan. So question guys, baka may question kayo. News 2 AM possible buy ay Nagwalang question parang nga parang aakyat Parang lang Di pa natin ma-sure Ayan pala maganda na banggit mo yan para at least ma-view natin to. na guys. So ang next natin na news is, refresh ko lang. Picture na tayo. Okay lang yung parang. Ayan. So dito yung Thursday 2 AM no Fed Fund Rate, FOMC na ulit. Bilis no? August na kasi So may FOMC na. So kung masasabayan nyo ito mamaya, maganda. No? So magla-live yata si Bocalbs. So pwede nyo yan sabayan. So makinood tayo ng trade niya. So may chance yes na umakyat to. Yes, correct. Tama si Jay, no? So, yun yung ating magiging pinaka-compass. Ayan. So, kapag ka gold is 30-70 dapat. Or 70-30. Kung alin doon yung mas masaya. So, isa 60-40 yung level ng RSI. Alright. So, still, apply nyo pa rin yung proper risk management. Yun lang naman yung magiging susi talaga dyan para maging profitable tayo. Papalitan hindi na. Tatapat mo lang. Tatapat mo lang dun sa kung anong level na siya. Tatapat mo lang yung cursor na ganun. Dali. Ay, sikulad to. Sell. Ito. Lagyan ko lang ng space kasi para hindi tayo mabaliw ba dito. Ayan. Ay, lumabas na siya. Ay! Baba ka. Paligiran na kita. Galing na ito. Tagus-tagusan na siya. Dito lang siya. Tama, share screen ko tong isa. Parang dito, for example, dito pala sa Manara. Ang gagawin mo lang yan is, hindi mo na kailangan i-adjust to, no? Basta ang default niyan, 70-30. Huwag mo nang galaw-galawin. Itututok mo lang to. Di ba meron ka namang crosshair na hawak? Ito siya, yung crosshair na to, cross. Ayan. So, ang gagawin mo lang, itutok mo lang siya. Kung ba, for example, mag-uumpisa ka rito. Ano yung level ng RSI nun? Kita mo naman dito sa bottom left. Bakit walang US 30 sa Manara? Meron yata. US 30. Meron. Check sa amin wala. Bubugbugin ko. Ito, US 30. Ayun, meron. US 30. Meron. Dagdag mo lang siya dito sa notification. Tapos setting sa watchlist mo. So, lagyan mo dyan, US 30. Wala siya doon sa default kasi ano siya index siya no? So, ang nandito lang sa default natin, Forex. Manual dito. Lagyan mo siya. Ayan, US 30. Yeah. Hindi lang crypto na lalagay dito. Kahit anong pwede mo ilagay dyan. Actually, kung pwede nga natin ilagay dito si VIX si R_75. Kaso wala Hello, hindi na dadagdag.
Si VIX. So, wala. So, ano pa ba yung nila tinatrade natin? US 30 saka... Ano yun? Ano yung isa? Si DJI? Di ba siya rin yun? Si Dow Jones? Or Dow? Wala eh. Yun yata yung US 30 eh. Ano yung isa natin tinitrade? Nakalimutan ko na. US 30 saka... ibaba yung Dow. Hindi, siya rin yung US 30. Same lang. Kasi Dow Jones yun eh. Ayan, si DJI. DJIA pala. Ayan. Kaya siya US 30 kasi stock index siya of 30 prominent companies sa US. Kaya siya US 30 ang pangalan. Ito si Nasdaq pala. Tingnan natin kung may NAS dito. So NAS. Meron. Ayan, oh. So NAS 100. So pwede mo rin siya i-add. Di ba? Tingnan natin kung meron magandang bigay si US 30. So meron. Ayan. Oh. So ito, US 30. Ayan, to the moon. Ang ganda ng pwesto nyo. Tingnan mo, nagpa-buy siya rito. Tapos na pala ito eh. Yan, tapos na kanina pa eh. Ayan, tinamaan na yung TP2 niya. So this is US 30. Ayan. In 15 minutes time frame. Ano pa binigay? May sell din siyang binigay. Ano nangyari dito? Gulo, Brad. TP2 din. Ayan oh. So dito yung sell, tinamaan yung TP2. Ayan. Bago siya umakyat. Alright? So, tapos, this is July 30. No? So, 31, wala siyang signal pa na buo. So, US 30. Alright? So, ayan siya. NAS and US 30. So, screenshot ko to kung gusto nyo para masama natin dun sa GC. So, dagdag nyo lang siya sa watchlist. Ayan. So, dito. Ito, saka ito. Ayan. So, NAS and US 30. Buti na itanong ni Jay. Ayan. So, buti na itanong ni Jay. Kasi maano natin. Para at least alam natin, no? Na pwede palang i-add. Alright? Baka may question pa kayo, guys. Huwag kayong mahihiyang magtanong. Kung dito pwede mo rin gamitin yung support and resistance dito. Sa lahat naman pwede. Ayan, no? For example, dito nag-Gartley siya sa kabat. Ayan. So, for example, ito sa 5 minutes, nagbigay siya ng, wala kasi kung 5 minutes, di ba? Kung nakaalala niyo. Pero kung katulad na ito, may kita, pwede mo naman tingnan eh, mano-mano. For example, lagay mo sa 5 minutes, may kita mo yung nabuo niya na pattern dito. Click mo lang tong show. So, bibigyan niya sa yung values. Ayan. For example, katulad na, nagbabay pala siya rito sa, sakto. Tama, galing oh. Yung buy niya nasa above nung support. Diba? So, sakto siya. Tapos, yung stop loss niya, nasa dito na, sa malayo. So, yan. So, tinamaan yung TP1 nito. Kung tinrade mo to, no? Kung inabot natin kanina. So, this is the Gartley. And then, yung bot niya naman na pattern is, wala, hindi inabot. Ito yung pwede mong anticipate. Ito yung sinasabi ko pala, na pwede mong gamitin na as confluence, no? So, kung hanggang saan pwede bumaba si US 30, for example, by pattern basis. So, for example, may kita mo rito, di ba nandito pa yung entry nito? So, ibig sabihin, may chance pa siya na bumaba kanina kung nagtuloy-tuloy siya hanggang dito sa area na to. So, kung tumama siya hanggang dito sa area na to, saka lang siya aakyat. By pattern, kung ganun yung mangyayari. Kung mapapansin nyo, ang ganda ng posisyon na ng stop loss. Yun, yung stop loss niya nasa ilalim ng support. Galing, no? Magaling tong si ano talaga. Magaling tong si Manara. Minsan hindi lang kasi na-appreciate ng iba kasi hindi na naiintindihan kung bakit naglalagay. Ba't nandun yung stop loss niya? Bakit nandun yung TP niya? Diba? So, may basis po yan. Diba? Mas magaling pa nga siyang mag-analyze kaysa sa atin kung tutuusin. Mabilis siya, mabilis. Ayan. So, ito yung Gartley niya. Na-hit na yung TP2. Kung na-trade mo siya. Hindi ko alam kung paano ang computation na ito. Kung ba, nag-trade tayo ng buy dito. Tapos tinamaan TP2. Baka $14 siguro to. Hindi ko alam. Yan, no. So, 143 daw. So, hindi ko alam kung paano siya compute. Si US 30. Alright? Question, guys. Baka may question kayo. Buti na itanong ni Jay yun, no? Very good ka doon. Very good.
Next natin, Solana, NCD. Ito na yung Euro GBP kanina. Ano nangyari sa gold natin? Sa trading view. Lumipad na siya. Ayan. Bakit? Manara Trade Ideas. Alright. So, si Manara Trade Ideas kasi na itong mga nakaraan. Like, anong buwan ba yun? Parang May? May yata at June. Majority ng binigay niya is stop loss. Oo, ng time na yun. Mga May nga yan, parang ganun. So, majority ng binigay niya nun, puro SL talaga. Yung basa niya sa market, baligtad. Pagbasa niya sa market ng buy, okay lang naman yung mas stop loss di ba? Like, for example, sa 10 trade, matalo ka ng 5, okay yun. Kumbaga, 50% ka pa rin na win rate Pero ang nangyari kasi nung time na yun, parang kada bigay niya talaga, majority stop loss talaga. Parang sa 10, mga 7 or 8 SL Dalawa lang yung tama. Siyempre, kung sinabayan mo yung mga signals niya, madadali ka talaga. Magkakaroon ka ng mas maraming talo, no? Sayang. So, tumaas pa na yung gold ng 2,429. So, I think breakout na to. Ayan, breakout na yan siya. Ang idea lang kasi ng analogy nito is very basic lang. So, for example, katulad nito, so, nagkaroon ka ng order block dito, di ba? Alam mo namang order block yan kasi tingnan mo ang daming mga dito, long na top wick. Diba? So, ibig sabihin, maraming nag-attempt. Pero, bottom line, nabasag pa rin. Ayan. So, ito yung last na bumasag sa kanya. So, nung nabasag siya, anong next step? After ng breakout, retest lagi. Laging ganun yun. No, so, pagka-breakout, nag-retest, ito yung retest niya, itong mahabang bottom wick na. And since nagkaroon ng mahabang bottom wick dyan, breakout yan. Alright? So, kung gusto niya pang mag-retest ulit, di bahala siya sa buhay niya. Pero alam ko hanggang dito na lang yung sa guhit na to. And then, akit na yan. Tapos, retest na naman. Breakout, retest, breakout, retest, breakout, retest. Ganun lang yan siya. Unless otherwise, is mag-reverse na talaga yung pattern. Siyempre, pag nag-reverse na yung pattern, wala na tayong magagawa doon. Or nag-reverse na yung market. Alright? So, question guys. Paldo, 2429. Paldo, kung nag-entry kayo ng 2419, $10 na yon sa 2429. Ganun lang kasimple, no? So, for example, nag-entry ka dito, yung sinabi ni pangalan? Ni FXRE Trade Ideas. Ayan, so $9 na siya. Ayan, $9.0. Alright, so majority ko ako matatanong guys, sa pinaka-safe na strategy na pwede mong gawin talaga is pag may runner ka or yung trade na ganito, wag mo madaliin na i-close, no? So, iyan mo siya. Lagyan mo lang ng break even, tapos hayaan mo na siya. Katulad yan, diba nagre-react siya dun sa order block. Ayan, nakikita nyo ba yung nakikita ko? So, ibig sabihin, meron talagang nag-exist dun ng order block. Question guys. Baka retest lang to, tapos aakyat yan siya. Alright, kung wala nang question, is let's call it a day. Bukas ulit. Ano ba bukas? Meron akong training tomorrow. Manara Masterclass din. For everyone ng FX Robot Empire. Alright. So, hindi lahat ng tinuro ko sa inyo ay ituturo ko ron. Kaya swerte nyo. Diba? So, hindi ko ituturo lahat doon. Kasi nga, exclusive ito para sa inyo. No? So, lahat ng tinuturo ko, pati itong basic analogy na to, pati itong mga ganito, hindi ko ituturo doon. Baka hindi ko rin ituro pati itong si US30 and NAS. Diba? So, tingnan natin, no? So, bakit? Hindi naman sa madamot tayo, di ba? Pero ako na, mahalaga para sa akin yung exclusivity para sa inyo. Kasi kayo yung under na organization natin. Kaya as much as possible, guys, i-maximize natin itong mga ganitong training, tapos yung mga webinar like yung kanina, no? So, lagi nyong i-maximize yon. Magdala kayo ng mga guests nyo, bitbitin nyo yung mga kapitbahay nyo, di ba? Wala naman kayong masamang iaalok sa kanila, di ba? Hindi ka naman parang nagiging parang bad influence or tuturuan mo sila magsugal and everything. Tuturuan naman natin sila about sa trade, di ba? So tuturuan natin sila ng tools natin, di ba? So nakita niya naman si Manara, di ba? Maganda naman talaga siya eh. May mga tao lang talaga na hindi siya alam gamitin. And since syempre kahit anong tools pag hindi mo alam gamitin, baliwala yan eh. Kaya, di ba? Kahit simpleng jack ng gulong. Kahit simpleng jack ng gulong, kung hindi mo alam gamitin, may baliwala yan. Di ba?
So, paano mo itataas yung sasakyan? Hindi mo magagamit yun, di ba? So, ganun din yung analogy dito. Ganun lang yung basic idea ng trading, no? So, turo lang natin sa kanila, ipakita natin sa kanila kung ano yung meron tayo na maaring makatulong din sa kanila. So, hataw tayo guys. And, malapit na ang Pasko. Diba? So, kung gusto niyo ng napakagandang Pasko, ngayon pa lang dapat tinatrabaho na natin. Actually, dapat nung January pa natin tinatrabaho. Diba? So, kasi, hindi naman agad-agad yung resulta. Siguro alam niyo naman yun pare-parehas. Alright? So, maraming salamat sa oras nyo. And, mag-picture. Picture daw tayo ulit. Ano, before and after ba to? Ayan. So, thank you. Thank you sa time nyo, guys. Maraming salamat, Coach Eman. Ayan. Sandali. Mag-ano pala ako. Antayin nyo lang yung anak ko. Huwag mo na kayo alis, ha? Antayin, magpipicture tayo kasama ang pinakamamahal kong anak. Walang kuryente dito. Bakit? Ayan. Alright. So, natapos na tayo magpa-training sa mga ano natin. Ulit. Take 2. Take 2. Na-close ko pala yung chat. Ayan. Ginagawa yung transformer. Ayan. Anong part ng transformer ba yan? Ayan. So, alright guys. So, kakatapos lang natin magpa-training. Ayan. So, nagpa-training tayo about sa Manara kung paano gamitin. So, ito sila. Ayan. So, dami nang umattend ngayon. Ayan. So, nadagdagan na naman daw yung kaalaman nila. Ayan. Sabi ni AB, salamat po. Walang kuryente daw kay Benedict. Ayan. Tapos kay AB, ginagawa yung transformer. Ano yan? Master, sabayin natin 2 AM mamaya. Yes, pwede. Salamat daw, sabi ni Ed. Si Bumblebee ng transformer pala. Ayan. So, maraming salamat. Thank you, Jay. Thank you sa mga question mo na nakatulong din sa amin para ma-explore namin. Alright, so thank you din, Red. Thank you sa mga oras niyo, guys. Tapos mag-picture na tayo kasi nandito na yung anak ko. Ayan, so open tayo camera, guys. Diyan may anak ko, may medyas sa kamay, oh. Ano kanya, no? Diyan mo. Medyas mo na sa kamay mo. Oh. Kadya. Smile tayo, smile. Ayan, smile guys. Open camera. Si Ed. Baka may habol pa. Oh, wag kang bindot. Alright, so smile. 1, 2, 3. Ayan. Alright. Thank you guys. Thank you everyone sa pag-attend. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa oras nyo. And kita-kits tayo ulit. Alright. So, paing ano na lang tayo. Zoom tayo kahit bukas or mamaya. Kung kaya pa ng internet mo para makapag-trade ka na. Alright? So, yun. So, bye-bye. Bye, guys. No.